Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po muna kayong pasalamatan para sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Naway patuloy niyo po kaming suportahan sa pamamagitan ng pakikinig pa sa aming mga future stories. At kung bago ka pa lamang po sa aming channel, nais po namin kayong anyayahan na mag-subscribe at making ng aming mga istorya. Maraming salamat po. Ang atin pong kwento ngayong araw ay nagmula kay Tanggol. Magandang gabi po, Ulap Noir. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tanggol. Hindi ko po alam kung dapat ko bang ikwento ito, pero simula nang mangyari ang lahat, hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Parang may nakatingin palagi, parang binabantayan ako, at ang pinaka nakakatakot sa lahat, mukha siyang si Lolo. Nangyari ito 2 taon na ang nakalipas. Umuwi ako sa probinsya ng Quezon, sa isang maliit na baryo na halos hindi na mahanap sa mapa. Matagal ko nang hindi nakikita si Lolo dahil lumaki ako sa Maynila. Si Lolo ay ama ng tatay ko at simula pagkabata, madalas ko na siyang nakikita sa mga lumang litrato. Payat, mahaba ang muka, mapungay ang mga mata. Pero kahit anong dami ng kwento tungkol sa kabaitan ni Lolo, parang may laging malamig na pakiramdam tuwing makikita ko ang mga litrato niya. Noong lumuwas kami para dalawin siya, matagal na raw itong hindi lumalabas ng bahay. Ang sabi ng tita ko, mula nang mamatay si Lola, halos hindi na raw nagsasalita si Lolo. Lagi lang itong nasa itaas ng bahay, sa lumang silid niya, nakaupo sa silyang yari sa kawayan, nakatingin sa bintana. Doon kami tumuloy ng tatay ko at mga kapatid ko. Ako lang ang bunso at ako rin ang pinaka-close kay Papa. Wala pang 2 araw sa bahay ni Lolo, may mga nararamdaman na akong kakaiba. Una kong napansin, tuwing gabi, may naririnig akong kaluskos mula sa itaas. Parang may bumubulong. Pero nang tanungin ko si Papa, sinabi lang niya, "Matanda na si Lolo mo. Minsan kinakausap ang sarili. Sanay ka na dapat sa ganyan." Pero hindi yun eh. Kasi minsan may naririnig akong ibang boses. Mas bata, mas malamig. Hindi boses ni Lolo. Isang madaling araw, nagising ako kasi may tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto ko. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Lolo. Nakatalikod siya sa akin, nakatayo sa madilim na hallway, nakaharap sa bintana. Ang hindi ko makakalimutan, ang anino niya ay parang kulang. Parang hindi tama ang hugis. "Lolo!" tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang ngiti niya ay sobrang lapad, lampas sa pisngi. At ang mga mata niya, kulay abo, walang puti. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi siya nagsalita. Humakbang siya papunta sa akin. Pero bago siya makalapit, may biglang kumalabog sa taas. Napalingon siya, tapos sabay sabing, "Huwag kang makialam." Tumakbo ako pabalik sa kwarto. Kinabukasan, hindi ko sinabi kahit kanino. Akala ko, siguro na naginip lang ako. Pero mula noon, napapansin ko ng iba na ang kilos ni Lolo. Parang hindi na siya ang dating kwinento ng pamilya ko. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa sala, may hawak na itak. Nakatingin lang sa kawalan. Nang makita ako, tinuro niya ako gamit ang talim. Sabay sabing, "Hindi ikaw ang dapat dito." Nagkatinginan kami ni Papa noong gabing iyon. Alam kong may napapansin na rin siya, ngunit ayaw niyang magsalita. Hanggang isang gabi,
Habang lahat ay natutulog, may narinig kaming sigawan mula sa itaas. Si tita, sumisigaw. Pag-akyat namin, nakita namin siya sa sahig. Nanginginig, umiiyak, at paulit-ulit na sinasabing, "Hindi siya si Papa, hindi siya si Papa." Nandoon si Lolo, pero may kakaibang anyo. Ang balat niya ay nangingitim, parang nasusunog mula sa loob. Ang mata niya, pula na, at ang tawa niya, malalim, parang hindi galing sa tao. Pumagitna si Papa. Hinawakan niya ang kamay ni Lolo at sumigaw, "Umalis ka sa katawan ng tatay ko." Tumawa lang si Lolo. "Huli na, matagal ko na siyang kinuha." Doon namin nalaman ang totoo. Hindi na pala si Lolo ang kasama namin mula pa nung unang araw. Ayon sa albularyong dinala namin, may ibang mukha na pumalit sa kanya. Isang nilalang na mahilig manggaya ng anyo ng mga matatanda para makapasok sa mga tahanan. Multo raw ng kasinungalingan, sabi ng albularyo. At madalas daw itong sumanib sa mga taong nagdadalamhati. Dahil si Lolo ay sobrang lungkot sa pagkamatay ni Lola, naging madali siyang biktima. Ang nakakatakot, hindi namin alam kung kailan talaga siya nawala. Ang huling tunay na lolo ko, baka matagal nang patay at hindi man lang namin nalaman. Nagawa naming paalisin ang nilalang, pero iniwan nito ang katawan ni Lolo na walang buhay. Walang sugat, walang bakas ng pilit, parang simpleng natulog at hindi na nagising. Pero tuwing natutulog ako ngayon, parang bumabalik ang mukha niyang may ngiting hindi dapat sa isang tao. Minsan, nakikita ko siya sa mga salamin, dumadaan sa gilid ng mata ko, at may isa akong kinatatakutan. Baka hindi pa talaga siya nawala. Kaya po ako nag-send ng kwento sa inyo, Ulap Noir. Hindi para takutin ang iba, kundi para magbabala. Kung may matanda sa pamilya nyo na biglang nag-iba ang ugali, na parang hindi na siya ang kilala nyo dati, tanungin nyo ang sarili nyo, iyon pa ba talaga siya? Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay hindi na siya bumalik. Tanggol. Isang kwentong hindi malilimutan mula kay Tanggol. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsuporta sa aming channel. Muli, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aming channel, inaanyayahan po namin kayong makasama sa gabi-gabing katatakutan. Pindutin lamang ang subscribe button, mag-like at manood ng aming videos. Maraming salamat po. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad, sapagkat sa bawat ulap may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.